Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Department of Agriculture inilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga plano para matiyak ang food security sa bansa. Mga mega food hub planong itayo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth nakatakdang magpulong ngayong umaga. Pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa at pagtugon sa mga hamon ng seguridad sa rehiyon, inaasahang tatalakayin. Local campaign period para sa midterm elections, simula na ngayong araw. Mas mahigpit na seguridad, handang ipatupad ng pulisya. Malacanang iginiit na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas. At mga bagong pabahay, pinasinayaan ng DSUD. Sa detalye ng mga balita, good news muna tayo mga kababayan. Mula sa dating 10 kilo lang, pwede nang makabili ng hanggang 30 kilong bigas na tig 29 pesos kada kilo ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga miyembro ng 4Ps, senior citizens at solo parents. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Sa pagkakasambahay, itinatawid ng senior citizen na si Nanay Trining ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Dahil sa kakarampot na kita, malaking tulong sa kanya ang tig 29 pesos na bigas na alok ng Department of Agriculture. Pero mas makatitipid pa si Nanay Trining. Ang dati kasing 10 kilo na pwedeng bilhin na bigas, ginawang triple ng Malacanang. Minsan magbili tang bigas tag 60 dati. Then karon nag 48, 58, 52. O tag 29, malaki na ng tulong sa atin. Ng Makakatipid. makatipid na tayo. Saan niyo po pwedeng gastusin ngayon na may edad na rin kayo? Sa mga gamot, sa mga vitamins. Hanggang 30 kilo ng tig 29 pesos na bigas ang pwedeng bilhin ng vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, may kapansanan, solo parents at indigents sa ilalim ng P29 Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, layo nitong pag-aanin ang gastos ng pagkain ng mga pinakamahirap na Pilipino. Ito po'y tulong ng ating pamahalaan para lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable sectors katulad po ng mga senior citizen, indigents, para po sila naman po ay gumaan ang kanilang pagbili at makakuha ng supply po ng bigas para sa kanilang pamilya. May 5 bilyong pisong budget ang DA para sa naturang programa. Inaasahang makikinabang din dito ang mga magsasaka ngayong harvest season o panahon ng anihan. By increasing the amount of rice that the vulnerable sectors can avail or can access from 10 kilos to 30 kilos, definitely po yung stores, yung buffer stocks po ng NFA will be released. So more space will be available for the NFA to buy more palays from the farmers, especially during the harvest season. Sa ngayon, binibili sa halagang 18 hanggang 24 pesos ng NFA ang palay ng mga magsasaka. Depende kung tuyo o basa. Nasa proseso na ng procurement ang Agriculture Department ng mga truck upang makatulong sa mga magsasaka na dalhin ang kanilang ani patungo sa mga buying station ng NFA. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka. Kamakailan lamang, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong rice processing complex sa Isabela. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. May paliwanag naman ang Malacanang sa tanong hinggil sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala rin ng palasyo na hindi personal na pag-atake kay former President Duterte ang kanyang pagkakaaresto. Si Kenneth Machete ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi
Hindi nagbago ang paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Yan ang hindi pagkilala ng bansa sa jurisdiction ng ICC. Sagot yan ng palasyo nang tanungin kung handa ba ang gobyerno na makipagtulungan sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa kasi sa mga kondisyon ay kung papayag ang Pilipinas sa mga itatakdang guidelines ng ICC. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang kampo ng dating Pangulo ang humiling sa Korte Suprema na huwag makipagtulungan sa ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Kung sakali mang magkaroon ng interim release ang dating Pangulo, dapat daw maging handa ang kampo ni Duterte sa magiging proseso. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. But as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Nilinaw naman ng palasyo na walang itinatago ang pamahalaan sa pagdinig sa Senado. Sadyang may mga impormasyon daw na hindi maaaring isa publiko sa hearing. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the President and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Especially kung ito po ay magkakaroon na po ng encroachment ng isang branch over to another branch. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko. Ipinaalala ng gobyerno na hindi personal na pag-atake kay former President Duterte ang kanyang pagkakaaresto. Sumunod lang ang gobyerno sa batas kung saan nakasaad na may commitment ang bansa sa Interpol. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para talakayin ang mga proyekto para sa susunod na 3 taon. Unang target ng ahensya ang pagpapatayo ng mega food hubs kung saan ibinasa ito sa Thailand na binisita ng DA noong nakalipas na buwan. Makatutulong ito para maibsan ang sobrang taas at baba na supply at presyo ng mga produktong agrikultura. Tinututukan din ng DA ang bahagyang pagtaas ng presyo ng itlog sa merkado dahil sa kakulangan ng supply nito dulot ng mga sakit na tumama sa manok. Bilang bahagi ng hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng disente at dekalidad na pabahay, ibinida ng Malacanang na sinimulan na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang 130 palapag na pabahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Marcos Jr. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng makabagong San Juan pambansang pabahay na unang proyekto ng lungsod sa ilalim ng 4PH. Matatagpuan ito sa Barangay Batis at magbibigay ng higit 1,000 unit na may sukat na 25 square meters bawat isa. Kasabay ng modernong pasilidad tulad ng multi-purpose area at iba pang mahalagang pasilidad. Puspusan pa rin ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isaayos ang daloy ng trapiko sa bansa, kung saan pinaplansya na ng mga government agencies ang total rehabilitation sa EDSA nang hindi nakakaapekto sa mga motorista at commuters. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas ng PTV. Complete overhaul. Yan ang gagawin sa kahabaan ng EDSA bilang bahagi ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, halos 50 taon na ang nakalilipas mula nang huling inayos ang EDSA. Dahil sa trabahong patsi-patsi over the last decades, ramdam na ramdam ng mga kababayan nating dumadaan sa EDSA yung resulta nun. Baku-bakong daan, hindi pantay-pantay, maraming mga butas-butas sa ibang lugar.
And it's not a very comfortable ride. Kasama sa pinag-aaralan ang mga plano para mabawasan ng abala sa mga motorista at commuter habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Mananatiling bukas ang EDSA Bus Carousel na nagseserbisyo ng halos 200,000 mga pasahero. Kasama sa plano ang iba't ibang local government units. Inilatag naman ng Department of Public Works and Highways ang posibleng gagawin nila sa EDSA na target matapos sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos Jr. Tatanggalin po ang lahat ng konkreto. Titingnan po namin ang base, i-reconcrete po namin yan, i-ice po namin ang base, and then aspaltuhin po namin. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Romando Artes na masusing pinag-aaralan ang lahat ng opsyon. Kabilang na ang posibleng pagpapatupad ng odd-even scheme. Inaayos na rin ang mabuhay lanes bilang alternatibong ruta para sa mga motorista at commuter. Major artery ito, magsasara tayo ng lane, mababawasan yung capacity ng EDSA. So, pinagpiplanuhan po natin yan, yung alternate routes and all. At ang kabilin-bilinan lamang po ng ating Pangulo ay i-prioritize ang convenience ng ating mga motorista. Sa susunod na linggo, ang ilalabas na pinal na plano para mapaghandaan ng publiko ang rehabilitasyon ng EDSA. Higit 400,000 motorista ang dumadaan sa EDSA na may habang 32 kilometro. Mula sa People's Television Network, Gabo Mide Villegas para sa Balitang Pambansa. Makikipagkita si U.S. Defense Secretary of State Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ngayong umaga. Iginiit din ng palasyo na isang independent country ang Pilipinas kasunod ng pahayag ng China na isang chess piece ang bansa. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nakatakdang magkita sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ngayong umaga sa Palasyo ng Malacanang. Si Secretary Hegseth ay nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Marcos na bahagi ng kanyang unang opisyal na paglalakbay sa Asya. Inaasahan namang matatalakay ni Pangulong Marcos at ni Secretary Hegseth sa kanilang pagkikita ang pagpapalakas ng kooperasyong pandepensa at pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa nasabing pagkikita ay inaasahang mabibigyan din dito ang matibay na alyansang militar sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Samantala ay sinagot naman ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na isang chess piece ang bansa. Ang nasabing pahayag ay pinahayag ng Chinese official bilang reaksyon sa nakatakdang pagkikita ng Pangulo at ng U.S. Secretary of Defense. Ayon kay Atty. Castro, isang independent country ang Pilipinas at hindi kailanman naging chess piece ng ibang bansa gaya ng Amerika. Binigyan din ni Castro na walang dapat na manghimasok sa anumang gagawin, desisyon o aktibidad ng ating pamahalaan. Kabilang na dito ang may kinalaman sa operasyong militar. Payo na lang ni Castro sa China, mas makabubuting tumalima sa kung anong tinatakda ng international law at respetuhin ang soberanya ng ibang bansa. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent. Pagkatapos sa Pilipinas ay nakatakdang magtungo sa Japan ang kalihim ng US upang lumahok sa isang seremonya na gumugunita sa ika-80 anibersaryo ng labanan sa Iwo Jima. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Binigyang pugay ng palasyo ang Pinay tennis player na si Alex Ayala. Pasok na sa semifinals ng 2025 Miami Open ang 19-year-old na tennis sensation matapos siyang talunin ang world number 2 na si Iga Swiatek sa score na 6-2, 7-5 sa quarterfinals ng tournament. Si Swiatek na ang ikatlong sunod na Grand Slam champion na pinataob ni Ayala sa Miami. Pinatalsik na rin ni Ayala sina Yelena Ostapenko at Madison Keys ayon sa Women's Tennis Association. Si Ayala ang kauna-unahang Pinay tennis player na nakapasok sa semis. Dahil sa panalong ito, papasok na rin si Ayala sa top 75 ng WTA World Rankings. Congratulations sa ating kababayan at hindi pa po dito nagtatapos ang ating pasasalamat sa mga kababayan natin na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas.
Aarangkada na ngayong araw ang kampanya para sa mga kandidato sa lokal na posisyon sa 2025 national at local elections. Kaya naman ang Commission on Elections, sunod-sunod na rin ang bilin sa mga kandidato sa mga bawal gawin ngayong araw. Unang-una na dyan ang mga poster na nagkalat sa kalsada, poste at mga iligal na lugar. Ayon sa COMELEC, ngayon pa lang ay dapat na itong baklasin ng mga kandidato dahil hindi mag-aatubili ang COMELEC na maglabas ng show cause order sa mga pasaway na lalabag. Pero isa pang pinakamahigpit na paalala ng COMELEC ngayong araw, bawal na rin makisali ang mga kandidato sa pamimigay ng ayuda. Inanunsyo ng Commission on Elections na magsisilbing miyembro ng Electoral Board ang mga pulis sa Datu Odinsinsuat, Maguindanao del Norte para sa May 12 elections. Inaprubahan na ng COMELEC OnBank ang pagtalaga ng PNP personnel mula sa ibang rehiyon para masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng halalan matapos ang pagpatay kay Election Officer Maceda Abo at kanyang asawa. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, mahigit 7,000 pulis ang certified na magsilbi bilang Electoral Board tulad noong 2022 polls. Pinag-aaralan na rin aniya ng COMELEC ang posibilidad na ilagay sa kanilang kontrol ang buong Maguindanao del Norte. Senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas patuloy sa paglilibot para maiparating sa taong bayan ang kanilang mga isinusulong na plataporma. May balitang pambansa si Daniel Manalastas ng PTV. Sa pag-iikot ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagkasenador, nanuyo sa Quezon City si Senator Francis Tolentino na isang senador na isulong ang batas na magtataguyod ng human settlements sa mga islang pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May panawagan naman ang senador sa mainit na politika sa bansa. Siguro dapat maging kalmado at pilitin natin na ang dapat talagang paglingkuran lang ay ang Pilipino. Magkaisa, manalangin tayo. Kailangan po yun. Bumisita naman si dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa Albay. Nakasama niya ang mga kabataang atleta sa Palarong Bicol 2025. Patuloy daw niyang isusulong ang mas malakas na suporta para sa mga kabataang atleta. Nag-motorcade naman si Senator Bong Revilla sa ilang bayan sa Nueva Ecija nitong Miyerkules. Bumisita siya sa palengke para kamustahin ang mga vendor at munisipyo. Nakiisa rin ang senador sa Women's Month celebration ng lokal na pamahalaan at nakausap ang mga opisyal ng barangay. Si Representative Camille Villar naman sa Malabon nanuyo ng botante kung saan inendorso siya ng mga lokal na opisyal ng lungsod. Sa pagtungo naman ni Mayor Abby Binay sa Batangas, nangako siya na ipapasok ang perspektibo ng lokal na pamahalaan sa paggawa ng mga batas pambansa at titiyaking angkop ito sa aktwal na kalagayan ng lokalidad. Binahagi naman ni Senadora Pia Cayetano sa kanyang Facebook page ang pagbisita sa bagong provincial capital ng Cavite, kung saan mainit siyang tinanggap ng lokal na pamahalaan. Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Binaklas ng COMELEC at MMDA ang ilang illegal na campaign materials sa Maynila kasabay na pag-uumpisa ng local campaign period para sa Hatol ng Bayan 2025. Alamin natin ang detalye mula kay Bernard Ferrer ng PTV Live. Nayumi punong-puno ng illegal na mga campaign materials ang truck ng MMDA matapos ang isinagawang Oplan Grand Baklas. Dahil dito wala nang makikitang illegal na campaign materials sa bahagi ng Tuyuman dito sa lungsod ng Maynila. Hindi pa man nagsisimula ang kaliwatkan ng aktibidad ng mga lokal na kandidato para sa Hatol ng Bayan 2025, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC at Metropolitan Manila Development Authority MMDA ang pagtanggal ng mga illegal na campaign materials na nakalagay sa mga pampublikong lugar. Bahagi ito ng Oplan Grand Baklas na naglalayong linisin ang mga campaign materials na lumabag sa ipinatutupad na panuntunan ng COMELEC. Punong-puno ang mga truck ng MMDA na mga nabaklas na poster at tarpaulin. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, matagal nila itong hinintay dahil noon ay mga aspirante pa lamang ang mga politiko, ngunit ngayon ay opisyal na silang mga kandidato
na kailangan sumunod sa mga alituntunin ng ahensya. Ang mga nabaklas na campaign posters ay idodonate sa Eco Waste Coalition para ma-recycle. Simula bukas, magpapadala na ng sulat ang COMELEC sa mga kandidato upang ipabaklas ang kanilang campaign materials na nakalagay sa maling lugar. Kung hindi pa rin sumunod makalipas ang 3 araw, magpapalabas ang COMELEC ng show cause order. Maring humantong ito sa pagkakadiskwalipika o election offense na may kaukulang parusang pagkakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Sa mga magkakabit naman ng poster sa private property, pinapayuhan ng COMELEC na limitahan ito sa 2x3 meters at gumamit ng environmental friendly materials. Samantala, nagpaalala ang MMDA na hindi sila magbibigay ng permit para sa motorcade sa mga kalsada na nasa ilalim ng kanilang jurisdiction tuwing weekdays upang maiwasan ang pagbigat ng trapiko. Papayagan lamang ang motorcade tuwing weekends at holidays. Naomi, hinikayat ng COMELEC ang publiko na i-report sa kanila ang mga may kitang illegal na campaign posters sa kani-kanilang lugar. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, ebidensya bago magsalita. Ito ang naging hamon ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay sa aligasyon nito na ginagamit umano bilang election fund ng 2025 national budget. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, mas mabuti kung magbibigay si Magalong ng ebidensya para mapag-aralan at maimbestigahan ito ng palasyo. Sinabi rin ni Castro na handa niyang pag-aralan ang mga ebidensya kung ibibigay ito sa PCO. Nag-ugat ang issue matapos sabihin ni Magalong na may natatanggap umanong social amelioration fund sa ang ilang kongresista na sumasama sa mga out-of-town engagements ni House Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa ni Magalong, nakatatanggap siya ng death threats matapos ibunyag ang umunoy kaliwat o katiwalian sa Kamara. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Malacanang na tutulong sila kung mapapatunayang may banta nga sa buhay ng alkalde. Nakatakdang tapatan ng grupong bayan ang kabi-kabilang rally ng mga Duterte supporters. Ito ay bilang pagunita nila sa 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Mamayang 3:00 ng hapon, inaasahang magsisimula ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sentro nila dito ang patuloy na paghingi ng hustisya sa mga EJK victim noong nakaraang administrasyon. Kabilang sa kanilang aktibidad ay ang pagsisindi ng kandila habang inaasahan din ang pagdadala ng mga larawan ng mga biktima at kabaong bilang simbolaan nila ng legasiya ng dating Pangulo. Isang photo booth rin aniya ang ipupwesto sa venue kung saan pwedeng ipakita o ipabatid ang birthday greetings sa dating Pangulo. Ilang Pilipino ang nagpaiwan sa Myanmar kahit ginawa na silang scammer ng mga sindikato doon. Ang pamahalaan naman patuloy pa ring tutulong para masagip ang mga kababayan nating biktima ng human trafficking. Si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Nagbabala ang pamahalaan sa mga Pilipino na huwag basta-basta papatol sa mga alok na trabaho sa ibang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na lumipat lang ang mga sindikato sa ibang bansa matapos ipatupad ang POGO ban dito sa Pilipinas. Sa halip kasi na magandang trabaho, pagiging scammer ang kahihinatnan ng ating mga kababayan. Lumipat sila doon sa mga bansa kung saan sila inaalaw sila at maluwag ang patakaran ng gobyerno at sila ay nakakapag-operate. At yun ang masaklap, sila ay ginagamit bilang scammer, no? Bagamat patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na sagipin sila para makauwi sa Pilipinas, may ilang Pilipino pa rin ang nagpasyang magpaiwan sa Myanmar para doon magtrabaho. Grupo ng mga kababayan nating nais umuwi at yung grupo na nagpaiwan pa. Okay? So voluntaryo po, yun ang napakasakit, no? Voluntaryo po sila nagpapaiwan doon kasi gusto pa nilang maghanap buhay, tumanggap ng monthly salary, yun po ang ating kinalulungkot. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200 Pilipino na pinagtrabaho sa scam hub sa Myanmar ang nakauwi na ng Pilipinas. 60,000 piso ang tulong pinansyal na natanggap nila mula sa pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sila'y tulungan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.
DFA dismayado sa pagtanggi ng Timor-Leste na ma-extradite pabalik ng Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. habang irerekomenda naman ng kagawaran sa Dutch government na huwag pagbigyan ang hiling na asylum ni Attorney Harry Roque. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Dismayado ang Department of Foreign Affairs sa desisyon ng Timor-Leste na hindi pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na extradition kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Pagpapakita raw ito ng kawalan ng tiwala ng Timor-Leste sa justice system ng Pilipinas na founding member ng ASEAN. Sinabi rin ng DFA na kasama pa naman ang bansa sa nagpahayag na suporta na mapabilang ang Timor-Leste sa ASEAN. Naunang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na malalagay sa alanganin ang aplikasyon ng Timor-Leste para maging kasapi ng ASEAN. Sinabi rin ng kalihim na plano ng Pilipinas na maghain ng motion for reconsideration para ma-extradite pabalik ng Pilipinas si Teves. Si Teves ang tinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Irerekomenda ng DFA sa Dutch government na huwag pagbigyan ng asylum na hiling ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na walang panggigipit kay Attorney Roque. Ang masabi ko, pag tinanong kami, kasi ang magde-decide yan yung Netherlands. Pero kung tinanong yung opinion ng Philippine government, syempre papalabasin natin na may kaso at hindi siya politically oppressed. Kung magingin ng paliwanag yung Dutch government bago mag-desidido dyan, kailangan natin sabihin ang katotohanan na demokrasya ang Pilipinas. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Kapitolyo ng Bukidnon ideklarang Heritage Building ng National Historical Commission of the Philippines. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernadette Epan ng PIA Bukidnon. Opisyal nang inilunsad ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang historical marker para sa Kapitolyo ng Bukidnon bilang pagkilala sa makasaysayang kahalagahan ng gusaling ito. Itinayo noong 1933 na nanatiling matatag at halos hindi nagbago ang istruktura ng Kapitolyo ng Bukidnon sa loob ng 72 taon. Nagpapatunay sa mayamang arkitektura at kasaysayan nito. Pinangunahan ni Regalado Trota Jose Jr., tagapangulo ng NHCP, ang unveiling ceremony ng historical marker. Sa loob ng mahigit na 9 dekada, napanitili ang katatagan at kaligtan ng Kapitolyong sumasalamin sa makulay at malalim na kasaysayan ng Bukidnon. Ang pagkilalang ito ay alinsunod sa Ordinansa 2021-082R na ipinasa ni Board Member Attorney Nemesio Beltran Jr. na formal na nagdeklara ng Kapitolyo bilang isang Provincial Heritage Building. Unang itinayo ang Kapitolyo ng Bukidnon noong Pebrero 25, 1933 sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Antonio Rubin. The very first building that was built made of kahoy lamang kasi bali yun ang ginawa ng Bureau of Public Works alinsunod sa pagka-separate na probinsya ng Bukidnon through Act 2408. Muling itinayo ito noong 1946 sa pamamagitan ng Philippine Rehabilitation Act matapos ang pananakop ng mga Hapones. Ang pagkilalang ito ay patunay sa kahalagahan ng Kapitolyo ng Bukidnon bilang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng probinsya. Mula sa Philippine Information Agency Bukidnon, Bernadette Epan para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.